Salamat po sa inyong pagkikibahagi sa programang Katagpuin ng Diyos, ilang sandaling pagbubulay-bulay ng salita ng katotohanan. Ang mga talata po nating pagbubulay-bulayan ngayon ay makikita sa aklat ni Juan, Ebanghelyo ayon kay Juan, Kabanatang 17, talatang 14 hanggang 18. Pinamagatan ko po ang ating pagbubulay-bulayan na hindi sila taga sanlibutan. Nabasahin ko po ang mga talata. Ibinigay ko sa kanila ang iyong salita at kinapuotan sila ng sanlibutan. Sapagkat hindi sila taga sanlibutan, gaya ko rin naman na hindi taga sanlibutan. Hindi ko idinadalangin na alisin mo sila sa sanlibutan, kundi ingatan mo sila sa masama. Hindi sila taga-sanlibutan na gaya ko naman na hindi taga-sanlibutan. Pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Kung paano ako iyong sinugo sa sanglibutan, sila'y gayon ding sinusugo ko sa sanglibutan. Juan Kabanatang 17, talatang 14 hanggang 18. Ang mga tunay na nakaranas ng kapanganakang mula sa itaas, sila nga'y taga-itaas, at bagamat nandito sila sa sanglibutan, hindi sila para sa sanglibutan. Ang sabi ni Apostol Juan sa kanyang unang sulat, Kabanatang 2, sa talatang 15 hanggang 17, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan. Hindi ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Kung ang sino man ay umiibig sa sanlibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Sapagkat ang lahat na nangasa sa sanlibutan, ang masasamang pita ng laman, at ang masamang pita ng mga mata, at ang mga kapaluluan sa buhay, ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan. At ang sanlibutan ay lumilipas, at ang masamang pita niyaon, datapwat ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananahan magpakailanman. Pagkatapos ng pagkatawag ng mga anak ng Diyos mula sa sanglibutan, ay muli niyang isinusugo sa sanglibutan upang magpahayag ng mabubuting balita ng kaligtasan sa pamagitan ng pagsisising kasalanan, pagtalikod sa mga ito, at ng pananampalatayang personal kay Jesucristo bilang manunubos at Panginoon. Ito ang isa sa pinakamahalagang dahilan at kalooban ng Diyos sa kanyang mga anak. Kung kaya't pagkatapos ng kanilang pagkakilalang sila ay mga ligtas, sila naman ay tinawag upang gamitin para sa kanyang sariling karangalan at kalulatian. Ang sabi sa ikalawang sulat ni Pablo kay Timoteo, Kabanatang 1 at talatang 9 ay ganito: na siyang sa atin ay nagligtas at sa atin ay tumawag ng isang banal na pagtawag, hindi ayon sa ating magagawa, kundi ayon sa kanyang sariling akala at biyaya, na ibinigay sa atin kay Kristo Jesus buhat pa ng mga panahong walang hanggan. Kaya nga mga kapatid kay Kristo, tayo pinapanalangin niya na huwag tayong alisin sa sanlibutan, kundi ingatan tayo ng Diyos sa masama upang gawin ang kanyang dakilang kalooban sa sanlibutan at hindi upang mabuhay lamang sa ating sariling akala. At kung hindi natin ginagawa ang kanyang sariling akala at biyaya, ano pa ang dahilan at bakit nandito pa tayo sa lupa? Hindi katakataka kung bakit ang may ibang kapatid ay naroon na sa langit. Marahil natapos na nilang gawin ang kanilang misyon dito sa lupa. O di naman kaya hindi naman nila ginagawa ang dapat nilang gawin dito sa lupa. Ang sabi ng Panginoon sa kanyang panalangin sa Ama, kung paano ako iyong sinugo sa sanglibutan, sila'y gayon ding sinusugo ko sa sanglibutan. At dahil sa kanila ay pinabanal ko ang aking sarili upang sila naman ay magpakabanal sa katotohanan. Ang tanong ngayon sa atin, nagagawa ba nating tukdin ang dahilan ng pagkasugo sa atin? Noong isugo ng Diyos si Moises sa Ehipto,
Kanyang sinabi kay Moses, "Alika nga ngayon, at ikaw ay aking susuguin kay Paraon upang iyong ilabas sa Ehipto ang aking bayan ng mga anak ni Israel." At sinabi ni Moises sa Diyos, "Sino ako upang pumaroon kay Paraon at upang ilabas sa Ehipto ang mga anak ni Israel?" At kanyang sinabi, "Tunay na ako isa sa iyo at ito'y magiging tanda sa iyo na ikaw ay aking sinugo. Pagka iyong nailabas na sa Ehipto ang aking bayan, ay maglilingkod kayo sa Diyos sa bundok na ito." Exodo, Kabanatang 3, talatang 10 hanggang 12. Ganoon din ang pagkasugo o layunin ng Diyos sa pagkatawag at pagkasugo sa atin dito sa sanglibutan, upang palayain sa kasalanan ang kanyang mga pinili at iniligtas, hindi dahil sa kanilang mga gawa, kundi ayon sa kanyang sariling akala at biyaya na ibinigay sa kanila kay Kristo Jesus buhat pa ng mga panahong walang hanggan. At ang pangako sa atin, pagkatapos ibinigay ang dakilang tagubilin upang humayo sa buong sanlibutan at ipangarang ang ebanghelyo sa lahat ng ginapal, ay ako'y isa sa iyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Mateo, Kabanatang 28, talatang 11 at 20. Handa ba kayong sundin ang kalooban ng Diyos ngayon? Pagpalain kayo ng Diyos, manalangin tayo. Diyos naming Ama ng mga kapangyarihan sa lahat, salamat po ng marami sa pagkatawag namin bilang mga anak mo dahil kay Kristo Jesus, ang kaligtasang ibinigay mo sa amin upang kami ay gamitin mo para sa pagpapahayag ng mabuting balita ng kaligtasan na na kay Kristo Jesus. Tulungan po kaming masunod namin ito upang ikaw ay maluwalhati at madakila sa mga tao at gayon din ang mga tao ay lumapit kay Kristo Jesus upang mangaligtas sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya sa Kanya. Naway Banal na Espiritu ang siyang tumulong at manguna po sa amin. Sa pangalan ng Panginoong Yesus, inihiling namin ang lahat ng ito. Amen. Pagpalain po kayo ng Diyos.